natin 'yan, pero eto lang po yung kay Win Gatchalian, unahin na natin. Sabi po ni Alan Peter Cayetano, "Don't act as an acting Senate President, masisira ang buhay mo." Kasi ipinagpipilitan niya po, Alam niyo po, simple lang pong basahin yung konstitusyon 'no, bago tayo sa mga sagot nila. Simple lang po yung konstitusyon, ang nakalagay po, to comprise, para po magkaroon ng quorum. Bakit po ba importante yung quorum? Konting ano lang po, konting review lang, alam ko ilang beses na natin tinalakay 'to. 'Pag wala pong quorum, wala pong official business na magaganap diyan sa Senate. Nag-aaksaya lang po sila ng panahon. Badung bakit hindi naman pinag-uusapan yung mga committee hearing, mga kasi po committee hearing lang sila. Yang committee hearing po na yan, aaprubahan pa rin po yan pagkatapos po ng committee hearing, magsusulat po yung mga committee ng kanilang, report. Tapos yung report po na yan, aaprubahan po rin yan nung plenary. Ang sinasabi ko po, walang magiging legitimate. Kumbaga yung mga committee hearing, panimula pa lang yan, 'no? Para po maging resolution, para po maging report, para po maging, recommendation, yung magmumula sa committee, kinakailangan pa rin po na isalang yan dito sa plenary. Okay, magkakaroon lang po ng business, eto po yung sentro kaya may dalawang panig, Magkakaroon lang po ng business kung naka-quorum sila. Oh, ngayon, ano po yung quorum? Ulitin lang natin 1 minute lang. Ang quorum po according to 1987 Constitution, ang quorum po ay majority ng lahat ng senador. Hindi po yan majority ng mga senador na nasa Senado. Oh. So kung majority po ng lahat ng senador, kasama po si Bato at saka si Jinggoy, kasi hindi naman po sila tinanggal bilang mga senador. Oh. Ano yung sinasabi nila, yun nga yung Abilino versus Cuenco. Nilinaw po yan ng isang magaling na abogada natin, si Rowena Guanzon. Nilinaw po niya na iba po yung sitwasyon nung Cuenco versus, ng Abilino versus Cuenco. Kasi hindi talaga natin alam kung ano yan, 1949 pa po yan pagpapasya ng Supreme Court. Yan kasi yung pinagbabatayan nila. Sila Cayetano kasi ang pinagbabatayan sa Ligang Batas ng 1987. Eto pong grupo ni Win Gatchalian, diyan po makikita yung ano, yung, dahil hindi naman abogado si Win Gatchalian, hindi rin po abogado si Erwin Tulfo, hindi ko po minamaliit yung kakayahan nila, 'no? Hindi po natin minamaliit yung kakayahan nila sa pang-intindi ng batas. Kung hindi po sila abogado, pareho lang kaming pang-intindi ng batas niyan, 'di ba? Ang kinakatwiran kasi nila, mayroon ng Supreme Court ruling. Ngayon puwede niyo lang pong sabihin 'yan kung parehas ng sirkumstansya. Ah, yung 1949 po nakabatay po 'yan sa 1935 Constitution. Oh, ano po yung sirkumstansya? Sabi ni Rowena Guanzon, noong 1949 mayroong isang senador na nasa abroad. Kaya kino-question po yung nasa jurisdiction po ng Senado. Ang tanong, 'pag ba yung Pilipino o 'pag ba yung senador nasa ibang bansa, may jurisdiction ba yung Senado sa ibang bansa? Wala, okey?
So 'pag nasa Pilipinas po may jurisdiction kaya mali po na ikino-quote ni Win Gatchalian at ng mga tropa pips niya yung ano na yun, yung pagpapasya na yun. Yun pala yung, pagpapasya na yun kasi nasa ibang bansa. Si Bato at tsaka si, Jinggoy narito lang po sa Pilipinas. Kaya kinakailangan pong pagpasyahan muna yan para maging legit si Gatchalian, kinakailangan po munang pagpasyahan ng Supreme Court na talagang puwede nilang pagbatayan yung 22. Oh, yan yung kinakatwiran ni Tito Soto, eh. Total nag-math din daw si Pia Cayetano. Sabi kasi ni Pia Cayetano, 13 is not equals to 12. Oh, sabi naman ni Tito Soto, 12 is not 13 but 12 po ang kinakailangan kung 22 ang senador. Eh, sino po ba nagsabi na hindi na senador si Bato at hindi na senador si, ah, Jinggoy? Senador pa rin naman sila, eh. Pero ngayon, yung nagsasabi po na hindi totoo na Senate President si Alan Peter Cayetano, hindi na siya Senate President, eh, bakit siya yung naroon sa Senado? Bakit sila he-hearing? Umattend siya sa hearing ng Blue Ribbon. O bakit siya naka-attend? Bakit may Blue Ribbon hearing kanina kung hindi siya legit na Senate President?